Bakit nakaka-culture shock sa Manila? Yung bahay po namin sa isla, paglabas mo kaagad sa bahay ng dagat, pagpunta ko dito, walang pollution kaagad. May nakasabayan ako na hinuhold up. Gano'ng kataka din ang hold Medyo up? maliit yun. Teka lang, hoy! Handsome ba o hamog? Medyo smog. Teka lang. Aside from that, financial. Dito mahal-mahal kayo mga bilihin. Ang scallop sa amin, 200 isang sako. Hala! Bakit hindi tayo mag-business? Teka lang, hoy! Nagbenta ako ng scallop sa Cebu City. Binibenta ko, lagyan ko ng mga butter. Niluluto mo din. Ako, ang swerte naman pala ni Anthony ko nagkataon. Isla kasi namin, really value courtship. Pagpunta ko dito sa isa, syudad, kalayo ba? Oo. Feeling na Paano mga iba? iba, easy to get ba? Oh. Mahilig ako mag-post ng bikini stuff. Because I'm from the island. But that doesn't define who I am. So, siguro dun ako nakikita ng mga lalaki na yan. Nakikita nila ako na, baka ito next prospect natin to. May experience ka ba? In Yes. particular na Si ganun? ano? O, sige! Ano ang sigaw ng bayan? Ano yung mga stereotypes sa mga Bisaya? Hindi mo masyadong bet. Pag Bisaya ka, tas maitim ka, ang role mo dang yaya. Pangyaya ka lang. Minsan meron pa ako napapanood na pelikula. Ang mga Bisaya, pumunta na dito sa Manila, naka-checker. Tapos meron bayong. Nakaganon na nga yung forma, ginawa pantanga. Oo, ginagawa nilang mangmang ba? Pero, not at all. Ah! Charis! Hindi. Hearing na. Podcast pa! Your honor! Ang balita ko, ikaw ay breadwinner ng siyam na magkakapatid. Po. Siyam, ang konti nyo lang pala, no? Totoo. Yung mama ko, hindi ko yan nakita, hindi buntis. For example, if you were to recall a childhood memory about your mom, what would it be and why? Kung iisipin ko, puro buntis lang yun. Available sa YouTube channel ng Yulon, Spotify at Apple Podcasts. Naka-live stream din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulon. Pagkatapos ng Pipita Manaloto.